Ayan. So makikita mo, kahit 65 tayo na kaset, since mabagal yung sasakyan sa harap, nagbabagal tayo ngayon. Hindi ako nagbe-brakes niya na, malayo yung paa natin sa pedal. Pero dapat kapag naka-adaptive cruise control ka, alerto ka kasi yan, kagaya niya may biglang kumat na expander. Pero active naman si ano eh. Active si cruise control module ni Ford Territory, kaya hindi kanya nahayaang bumangga. Preno siya, basta be active lang. Yun lang yung lagi ko sinasabi. Makikita nyo, nag-accelerate tayo ulit, lumalayo yung sasakyan sa harap at Avanza. Yan, adaptive cruise control ang tawag dyan. Pero pwede ka rin mag normal cruise control. Yung normal naman, pag sinet mo to ng 65 to tatakbo. Kahit may mababangga ka na sa harap, di siya pepreno. Kaya maganda, kung gusto mo mag cruise control, mag adaptive ka. Pero pwede pa rin siyang i-manual ano? Override mo, pag kailangan mo talaga mag brakes, magkakaroon pwede ng override dyan. Ayun, accessory cancel siya. Okay. Ayan, tapos mag-isilinyador ka na, pwede yon para i-proceed. Ayan, kumbaga mababalik ka na sa ano, babalik ka na sa parang manual setup ng ano. Tapos ikaw lang naman magsiset niya. Bali ito, matututunan mo na kapag pag nakuha mo na yung sasakyan, yung pagsiset ng adaptive cruise control. Pero pag gagawin mo to, wag sa masyadong EDSA. Pwede rito, Commonwealth, maluwag eh. Sa expressway, pinakamaganda. Ito, sign repaint siya. Ayan, kita mo, lumampas pa nga yung pagkakapintura. Ayan, yung body repaint, ayan o. Buong body. Inspect natin, pero sa part na to, repaint. Tingnan natin sa ibang part. Dito, repaint din. Basta yun o, magkakaroon ka kasi ng makikita mong sign na lumampas yung pagkakapintura. Repaint. Okay. Dito dalawang yung mga mugs niya, ganyan talaga stock mugs niya, pero may mga gutter marks na siya. Ang DOT mark ng gulong niya is 2021, manufacturing date yan. Okay. Tapos saan kaya sila umaano? Hindi ko alam eh, para sarap ganyan. Kumakain ay nasisira yung kanyang front tires ha. Parehas. Yung dalawang likod Nitignan ko dito, repaint din eh, oh, kasi may ano rin eh, oh. May lumampas din na pintura sa part na to eh, no? Repaint na rin to. So pang ilang panel na yun nakita natin. Ito rin, repaint din. Ayan, no? Halata pang ano, niliha. Makikita nyo. Ito, hindi lang kita sa video guys, pero ito. So repaint 1, 2, 3, 4. Pati bumper. Oh, ito repaint na, oh. Ayun, oh. Basta ano sa mukhang repaint yung buong body niya, pati rito, oh, yun. Ayan, oh. Ayan guys, kapag titingin kayo ng repaint na sasakyan, makikita nyo naman. Ang dami niyang lampas, ayan, oh. yung color niya sa OR, red naman din ba? Dito parang hindi. Mukhang yung kabilang side lang. Mukhang yung kabilang side lang ang na-repaint. Hindi repaint tong kabila. Yung kabila mukhang nagkagasgas doon. Hi guys, Red here from Jeep Dr. PH. Kasama natin ngayon si Gren. Eto, i-check natin itong Ford Territory na kanyang bibilhin. Actually, may kipag-trade in talaga siya. Vios yung kanyang sasakyan, tapos iti-trade in niya rito sa Ford Territory. Tara guys, check muna natin yung kanyang sasakyan na bibilhin, okay? Ayan, so start na natin yung scanning guys. Okay. So habang nag-check tayo rito, nag-check din sila ron sa BIOS. Ayan, automatically search. Okay. Dating sa body, laging si buyer ang nagde-decide kapag may nakita kaming scratches, bangga, or hindi naman bangga na totally malaking bangga, dents pala, scratches or dents. Si buyer lagi ang pinagde-decide ko dyan. Tapos ayan, gumagana naman yung ano niya, yung sunroof. Mamaya na natin i-check yung accessories. Nag-i-scan pa siya. Dito muna tayo sa makina. Check muna natin yung ano niya. Makisuyo nga ako, Gren. Ayan. Sige, pasok mo. Okay, thank you. Engine oil.
Malinis-linis pa yung engine oil niya, pero lagi kong pinapayo kahit sa mga clients ko, pag bumili kayo ng second hand car, change oil na. Kasi ano na rin, no, medyo may pagkaitim na yung kanyang engine oil. Yan. Dito sa kanyang oil filler cup, wala naman. Paint yata yun. Okay. So wala naman ako nakikitang sign na naghahalo yung coolant tsaka yung langis. Ayan. Tapos dito pwede rin natin tong i-inspect. Ayan. Nubuksan. Yung coolant nasa tamang level naman. Ayan, sisingaw lang yan kasi umandar yata. Ayan, malinis naman yung kanyang coolant guys, kulay pula. Okay. So sa langis, sa coolant, okay pareho. Test na rin natin yung battery niya, may dala tayong battery tester. Ayun yung mga lumabas na error sa kanya, pero check natin lahat. Battery tester lang naman to. Ayan. DIN 74. So set na lang natin to siguro kahit mga 500. 675 cca pala siya. Wait lang. Ayun o nakalagay. 675 cca. Regular flooded. Basta nakalagay yung cca nya guys. Ito. Yun yung i-input nyo rito. Ayan. Tapos magre-read yan. Taas pa. Nalampasan pa niya yung kanyang cold cranking amps. Galing sa andar to. So talagang gano'n, nalampasan niya talaga. Pero okay lang. Still nagpakita pa rin ng magandang reading. So good pa yung kanyang battery, Gren. Ito yung mga lumabas. So ano nito? Power voltage below threshold. Baka nagpalit na sila ng battery nito. Passive entry yung ano lang to sa ma'am, yung sa keyless entry niya. Main power supply voltage is too low. Battery related. Puro battery related to. So malaki yung chance na nagpalit na ng battery to. Okay. Kung galing to ng bank repo, malamang napalitan ng battery to kaya binilhan nila ng bago. Itong bilog na to para sa ano to eh, hindi yes, to. Oo. Ayan. Okay, so gumagana naman yung kanyang sunroof. Yung sa 360 niya meron din to eh. Wait natin yung 360. Tingnan natin kung gumagana yung buong 360 niya. Yes, gumagana naman yung 360 niya. Okay. Ayan. So isa sa mga chine-check natin na mahalaga guys, leak. Bakit? Kasi medyo mahirap mag-ayos ng leak. Mahal din. Depende kung saan nagsimula ang leak, lalo na sa makina at transmission. So dito sa brakes, sinisilip ko, wala namang leak yung kanyang mga brakes. Dito sa harap, pag sinilip natin ang makina, kahit na merong cover yan, kung meron niyang leak, meron tayong makikita. Okay, so mas maganda nga, kagaya niya, madumi yung pangilalim niya, di ba? May alikabok. So mas makikita natin talaga kung may leak kasi nga dahil sa alikabok. Pero pag nalinisan to, mas pangit eh. Kaya minsan maganda rin na nag-check ng marumi. Isa sa pinakamahalagang part ng testing natin, syempre, test drive. Ayan. Check muna natin. Dito na susi na. Okay. Ayan. So, si Gren naman ngayon ang nagte-test drive. So, sa ano nga pala, dapat pala sinit natin ang aircon natin na na medyo mababa lang. Para malaman natin kung kaya niyang palamigin yung sasakyan. Yan. Wala akong naramdaman kanina na kumakalampag sa suspension. Okay naman lahat. Aside dun sa manibela na medyo misaligned. Mas nakahilig siya sa kaliwa eh. Gumagana naman. Nakikita mo gumagana yung blind spot warning natin. Okay. Nakikita niyo yun guys, yung parang bilog na yun sa
side mirror, blind spot warning yan. Meaning na working naman siya kapag ka ano. Okay guys, so tapos na tayo mag-check. So ang mga nakita na lang nating minor issues dito is repaint yung kabilang side. Yung sa steering, medyo yun nga, lumiliko siya. Sa scanning natin, yung sa battery low voltage lang kanina, yun lang yung lumabas. Tapos eto, yung kanyang tires na medyo nagaano. Ayan, so nangyayari yan kapag ka ang pinaparking siya sa mga ganon, mga mababato na ganon. Tapos syempre front tire to, inililiko, so nagkakaganyan yung gulong. Okay, pero makapal pa naman. Sabi ko na lang kay client, kapag binili niya to, pag medyo numipis na, papalitan niya to. Ayan, kasi hindi pa naman expired eh, tsaka Goodyear naman yung kanyang gulong. Okay, so sa mga magpapasama sa akin to check yung car na bibili ninyo, kontakin nyo lang ako sa cellphone number na nakikita nyo dyan sa inyong screen guys. Salamat po sa inyong panonood.